Okay lang. Sorry ko sa ganito. Sige po. Thank you po. Nakaka-usap ko na yung Yung vascular surgery. vascular. Ang problema nga is mukhang hindi kayang ihiwalay dun sa so baka kailangan talaga magpuputol. Ang feeling niya, although nagtanong pa ako sa isang vascular, sabi niya baka hindi naman kailangan buksan. Pero feeling ng vascular na ko, baka mahaba kasi. So baka kailangan magbukas dito. Para yung, kasi maglalagay ng parang artificial na blood vessel. Yung parang tubo na artificial. So pagputol mo doon, kakabit mo doon, tapos kakabit mo sa baba. So, although baka pwedeng isubukang hindi, pero kailangan may chance na kailangan baka kailangan magbukas ng dibdib, no? Dito lang naman yan. Para lang maabot yung ugat kung saan nanggagaling ito. Kasi so yun ang ngayon, kung bata sana siya, walang problema din. Kaya lang, dahil para makabit mo yung ugat, siyempre yung ugat niyo may dumadaring na dugo doon, papunta-unta. Yun, high pressure yung pag binuksan mo yung malakas yun actually. So para, hindi ka pwede magtahi habang dumudugo. So kailangan mo siyang ikak lang o iipitin magkabilang side. Putulin natin siya, tapos itatahi mo yung graft, no? Pagka ganon, kung bata ka, minsan okay lang yon, pero pag matanda ka, ang problema, mas malaking chance na ma-stroke. So, pwede kang mag-stroke, lalo na kung kanan. So, yun ang problema. May mga posibleng pwede mangyari. On my part naman, yung di ba sabi natin, kumakain na siya dun sa muscle sa likod. Pwede ka man actually tapusin yun. Ibig sabihin, kaya lang, pag sinabi kong tatapusin ko yun, saka sa tabi, ibig sabihin, mag-iiwan tayo ng tumor. Kung halimbawa, hindi ko matatanggal kasi marami nang mapuputol eh. Sige, chachap-chapin ko na lang. Tapos, kaya lang, that means, mag-iwan ka ng tumor, tapos i-cobat mo ng radiotherapy, hoping na makukuha sa ganon. So, pwedeng gawin yun. So, yun nga lang. So, yun, yung bottom line is, pwede natin i-attempt, pero delikado. Sabihin, pwedeng yun na yun. So, kailangan lang aware kayo na when you go in, na pwedeng hindi na siya going out. Okay. So, pero Doc, nakapag-decide na po kasi siya. Parang ayaw niya ng operation. Dahil masyadong malaki. Pero alam ba niya ang ibig sabihin na? Kasi baka gusto ko lang alam niya kung ano yung tinatanggihan niya. Sinabi na po namin sa kanya. Sabi niya, kasi parang nakakatakot din kasi isang iglap lang din kasi yun eh. Possible na. Pwede, okay, lalabas siya gulay. Kumbaga, buhay, okay ang lahat. Pero hindi na niya alam. Kasi na-stroke kami. So, ibig sabihin, parang buhay ka nga, pero hindi mo alam na nangyayari sa tayo. Kumbaga, pumasok ka pag pinatulog ka para operahan, lalabas ka, siguro gagawin ka, no? But hindi mo na alam yun. Kumbaga, huli mong alam consciously is pinatulog ka for the surgery. So, kayo na lang ang nakakalam ng pagkatapos kasi kayo yun nandun. Alagaan siyempre. Tapos lalo na gano'n, radiotherapy pa yun kahit na-stroke siya. Parang sobrang dami ng medyo mahirap kasi, alam mo, meron pang isang, lumabas doon sa usapan, baka hindi to papillary eh. Masyado siyang mabilis eh. Ang papillary kasi taon ng binibilang, babagal. So, iniisip ko ito, kasi katulad ngayon, mabilis pa rin siya lumaki ngayon, di ba? Hindi yan pag ganyan, isip mo papillary ba talaga to? Pero yung findings niya papillary po yung... yung kaya tusok lang yun eh. So, hindi laging tama yan. Kumbaga, sige, papillary yung biopsy, kaya lang yung kanyang behavior, hindi eh. Masyado siyang, it's too fast and it's too aggressive. Pag hindi mo kasi yung MRI, parang sobra naman yan. Ang tanong yan, ilang taon na ho ba ito meron? Kasi pag nakakita ng ganyang kalaki, ilang taon na itong pinabayaan? Para gano'n ang tanong. Sabi niyo, February lang nagsimulang makita. So, February na maliit na walang nararamdaman,
hanggang ngayon, wala pa isang taon. So, medyo aggressive, no? But then, other hand, sige, pwede sabihin aggressive na papillary, pero baka kasi anaplastic ito. Yung anaplastic, yun kasi yung mabilis lumaki, no? Within months yun, mabilis yan. So, para mas tama for him. Although, syempre, wala naman tayong biopsy na gano'n, so hindi rin natin masasabi. Bakit importante yan? Kasi kung anaplastic, kahit na operahan, walang improvement. Ibig sabihin, yung haba ng buhay between inoperahan at hindi inoperahan, pareho lang. Same lang. Kung anaplastic. Kung papillary, usually pag inoperahan mo, mas mahaba. Kaya lang, in this case kasi medyo complicated. So, maraming isasakripisyo. So, hintayin, mapapahaba ng buhay niya, pero ang tanong, ano ang kapalit? Or, yun na nga, since gagalawin mo yung malalaking vessels, pwede rin sasabihin sa inyo nung inyong vascular na dapat tandaan po kayo na pwedeng may mangyari. If you're okay with that, baka we can probably attempt. Pero yun, dapat lang natin. Ngayon, kung hindi magpapa-opera, then sabi ko nga, dapat by December 8, kung ano man ang gagawin, gawin na. Kung operahan na. Kung hindi operahan, gawin na yung ibang gagawin. Kasi, lalo na in pain siya, di ba? So, ang ano natin is magpapa-radioactive iodine tayo. And then, cobalt. Saan po gagawin yun, Dok? Saan yung gusto? Meron ba sa RMC no? Meron lahat na sa Hindi siya makalakad doon kasi may sugat yung right leg niya. Hindi po. Tapos nagnanana. Sobrang namamaga. Hindi namin alam. Tapos nagkakaroon siya, namumula siya. Tapos yung pag namula siya, nagsusugat. Sobrang pula ng gabi. Tingnan niyo na yun? Hindi pa kasi hindi siya makaalis ng bahay. Paano siya magpapagamot? Hindi talaga siya makalakad doon kasi sobrang sakit. Kailangan niyo siyang i-wheelchair. Pero hindi kasi pwede maghintay. Kahit na may ganun siya, gagawin pa rin natin yung Apo. Yung... Pag sa RMC po, sino pa hanapin namin doon? Ikaw ko kayo ng referral. Okay. Ano po yung Doc? Every therapy, pupunta lang kami doon? Iko-confine siya for a while. Mga few days. For the radioactive iodine. And then, yung radiotherapy, nakasunod after a few weeks. Papahingay mo na a few weeks. And then, yung susunod doon, everyday yun. Cobalt na yun tawag. So, 5 days a week for mga 7 weeks. So, ayun na lang yun. Balik-balik na lang. Sa ospital? Sa ospital. So, 5 days, kasi 5 minutes lang naman ang cobalt. Mahaba lang yun. May pila lang kasi. So, everyday kayo namin doon. Monday to Friday. Monday to Friday, pahinga na Saturday, Sunday, then Monday to Friday again. Tapos Saturday, Sunday. Ilang months po yun na ganyan? Mga 6 to 7 weeks. Mm. Yung radioactive iodine, isang one shot lang. Masakit po ba yun? Hindi na. Wala. Magkano po inabot niyo radiotherapy? Radiotherapy, nasa mga 25, 30, 35. Mura lang yun. Bali-discount pa yun pag senior siya? Or... Pag senior, tapos pag PhilHealth, meron bukod pa dun yung sa confinement po? May konting confinement. Pero maliit na lang naman. Saan? Payward? Payward po ba? Pwedeng charity, pero payward, depende na lang kung anong gusto nyo. Okay. Pero hindi naman ganun. Kumbaga, yung gastos walang kwenta ko para sa operasyon. Yung cobalt po? Ganun din, mga ganun din. Every 5 days a week? Kasi wala namang confinement. Hindi pamasahe lang gastos ko. Saka magkano lang naman ng isang shot ng cobalt. Nasa mga 10 rin lang siguro. So, sa isang linggo, kung 5 days a week? Sabi natin mga 800 per day. 800 per day? Between 500 and 800 per day times 5. 4,000 a week. May mga 6 na din. Okay po. Maliit lang, 20 plus. So, yung radiotherapy lang yung medyo... Yung radioactive iodine na... Radioactive iodine. Kasi may gamot yun, tapos may confinement. Hindi mo masakit yung lang. Hindi na naman. Malalasan yung pain niya. Kung magsasucceed kasi, liliit yun. Initially. Okay. Actually, pag lumiit na, pwede natin pag-isipan ulit kung baka pwede natin tanggalin. Kung hindi ko naman mag-guarantee, pero kasi kung lumiit,
lumit, no? Tapos makita natin, nag-MRI tayo din, na mas maliit na yung involvement, mas maikli na yung puputulin, kasi sigurado may puputulin. Baka, baka pwedeng pag-usapan ulit ang surgery. Okay. As it is right now kasi medyo Delikado. Nakakatakot din po mahirap kasi Dok yun. Oo masyado maraming inabot. Tsaka hindi pa namin kaya ng isang araw lang, tapos hindi namin alam kung ano yung possible na mangyari sa loob ng one day. Ganun talaga yung Oo nga po, sobrang... kaya nga yun na mahirap minsan kasi wala pa naman akong namatay on the table actually. Pero may mga narinig na kasi minsan papayag pero hindi masyadong nagagrasp yung ibig sabihin. Tapos kapag ningalas na may nangyari, nagagalit. Kasi bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit dapat umikli lalo ang buhay? Bakit niyo yung operahan? So, yun lang ang aking minsan. Although hindi pa naman nangyari sa akin. Ayoko kasi na. So, pupunta tayo sa December 8 po yan, Doc. May Hindi, specific date po. Hindi, wala. Yung next na available day, ano bang araw ngayon? Wednesday? Opo. Friday na po. Friday na ba ngayon? Sa Monday. Bakasyon na. Monday. Sa Monday, pumunta na kayo doon. So, sa nuclear medicine. So, i-confine po siya sa Monday. Hindi pa titignan muna siya. Titignan lang muna siya. Dali niyo lahat. Balikan niyo si Dr. Roman. Dapat pasama na lang kayo dun sa nuclear medicine. Ilan taon na nga siya? 69 po. Tapos may sabi sa akin nung sa MRI, hindi ko napansin eh. Kasi sabi nung vascular, may blebs. May problema sa baga. Meron ba siya parang meron siya mga... May mini-maintain po siyang gamot. Parang emphysema ba siya? Hindi ko po pero parang yung blurred po yung right side ng may MRI, lungs may blebs. Pwedeng pumutok yun eh. Kaya, tas minsan nagkakahangin sa baga. Pero may mini-maintain po siyang gamot. Anyway, sabi nga niya, baka, kumbaga pwede pang pag pumutok yun. Wala nang problema, nilagyan na ng tubo sa baga yun. Kumbaga, parang siyang problema eh. Doon lang nakita. Hindi ko napansin kasi hindi ako tumitingin sa baga, pero napansin ng vascular. Like, okay pa na yun. Ayun po yung meron siyang ilang gamot niya ng 3? 4. So, Dok, pag nag-therapy na po siya, okay lang po bang hindi na siya uminom ng pain reliever niya? Yung pain reliever naman pag masakit na. Okay.
Patulong na lang kay Dr. Roman. Sabi ko kay Dr. Franco, pakitulong na lang pag-direct. Kung text niyo muna siya, tanong niyo muna ano ba schedule nung nuclear medicine. Hindi ko sure kung araw-araw silang meron. Para gawa na lang ng appointment para pagpunta doon at least makita na siya. Okay. Sige po, Doc. Sige. So, umaasa pa kasi ako sana na baka pwedeng may ambivalent ako dito eh. Parang gusto ko na ayaw ko siyang operahan. Gusto ko kasi theoretically that's the best outcome. Ayoko on the other hand kasi parang sobrang risky. I'm not really very sure kung magagawa siya ng matiwasay o baka magkakaproblema tayo eh. Baka marami pong komplikasyon na... In the first instance, yung napaka hindi niya ma-survive. Tapos kung ma-survive niya, parang baka naman sobrang dami ng komplikasyon na minsan isipin mo kung sulit ba yung ginagawa natin. Na ang daming hirap, ang daming gastos, and then minsan isipin mo ano ba talaga yung kapalit ng lahat ng ito. Opo. Ayun, Doc. So, thank you po, Doc. Sige. So, punta na po kami sa RMC. Yes. May meet po ba namin kayo doon, in case? Nandun naman ako once in a while, usually Thursday. Okay po. Sige po, Doc. Basta may problema, abisuhan niyo lang si Dr. Roman. Roman po. Nakakarating naman sa akin. Okay, thank you po, Doc. Thank you po. Sige.